Natapos ang ating last chapter sa Wistoria Wand and Sword, kung saan nalayo na sa kapahamakan si Emma, at ito ay nagpapagaling na. Bigla namang dumating si Guilford upang sunduin na sina Will Surfort at Lihana para magpatuloy sa kanilang training. Pinuntahan naman ni Elf Arya ang Light Monarch at sinabihan ito na balak mo bang sirain ang tore. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wistoria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 46. Nagsimula ang chapter sa palapag ng Earth Faction, kung saan nasa loob ng kwarto si Colette at ito ay labis na nalulungkot sa nangyari kay Julius. Ang kaibigan naman niyang si Rose ay nasa harapan ng pinto ng kanyang silid, at tinatawag niya ito upang kamustahin. Sinabi ni Rose, na Colette, matagal ka nang nakakulong sa kwarto mo, alam kong gutom ka na. Lumabas ka, at ipagluluto kita ng paborito mong special meaty soup na siguradong gustong-gusto mo. Pagkatapos magsalita ni Rose ay hindi kumibo si Colette na labis niyang ikinalungkot. Sinambit pa ni Rose na hindi mo pwedeng patuloy na sisihin ang sarili mo sa nangyari kay Julius. Sinaad ni Colette na paano ko di sisisihin ang sarili ko. Ako ang nag-aya sa lahat papunta sa tavern. Sino pa bang ibang dapat sisihin kundi ako? Kasalanan ko na si Julius ay nawala. Sumandal si Rose sa pintuan at dahan-dahan itong umuupo sa sahig habang sinasabi, na alam mo, nagbago ka, Colette. Ipinakita ang nakaraan nila ni Colette at Rose habang patuloy na nagsalita si Rose. Sinabi nito, na hindi ka nakatulad ng babaeng nakilala ko noong unang taon. Naaalala ko pa, magulo ka noon, mula sa buhok hanggang sa uniforme mo, talagang wala kang pakialam sa hitsura mo. Wala kang pakialam sa kahit anong bagay. Ang batang Rose ay narinig na pinag-uusapan ng kanyang mga katabi si Colette na nakakatakot daw ang itsura nito at hindi daw nito pinapansin ang mga tao. Napaisip naman ang batang Rose at sinambit sa kanyang sarili na mas malungkot pa siya kaysa sa karamihan ng mga matatandang nakilala ko, talagang ayokong makipag-usap sa kanya. Inilipat ang kanilang nakaraan sa loob ng dungeon kung saan si Rose ay labis na natatakot dahil nasa kanyang harapan ang batang Colette at mayroon itong dalawang malalaking kamay na gawa sa earth magic. Sinabi ni Rose na noong mga panahong iyon may mga mata ka na parang gusto mong mawala ang buong mundo, pati na rin ang sarili mo. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan kung saan patuloy na nagsalita si Rose at sinaad na kung iisipin ko, siguro pwede kong aminin na kinamuhian ko kung sino ka noon, Colette. Lumapit ako sa iyo dahil halos magmakaawa ang lolo ko na tulungan ang nag-iisang anak ng luwar na makapasok sa tore. Pero nakakatakot ka, nakakapangilabot ka, wala akong gustong pakialaman tungkol sa iyo, lalo na't maging kaibigan ka. Pero nagbago ang lahat pagkatapos ng araw na iyon. Ipinakita na may malaking bilog na enerhiya ang nasa itaas at sinisira nito ang syudad. Ang bilog na enerhiya ay nanggagaling sa itaas ng tore, at ang nagko-control nito ay si Karyot, ang Fire Emperor. Ginamit ni Karyot ang bilog na enerhiya upang maglunsad muli ng isang pag-atake sa syudad, kung saan naroon ang batang Colette. Sa isang iglap lang ay nasira ng tuluyan ang isa sa mga gusali ng lungsod, at nasaksihan ito ng batang Rose. May bigla namang isang lalaki ang nagpakita, kung saan pasan niya sa likod si Colette at ito pala ay ang ating bida na si Will Surfort, at sila ay labis na sugatan. Pagkatapos ipinakita kung paano nagkakilala sina Colette at Will ay patuloy na nagkwento si Rose at sinambit nito, na nang naging magkaibigan kayo, nagbago ka para sa ikabubuti. Natutunan mong pretuhin ang iba at ang sarili mo ng may kabaitan, nagsimula kang ngumiti ng mas madalas, at ngayon, nagluluksa ka sa pagkawala ng iba, gusto ko lang malaman mo, mahal ko kung sino ka ngayon, Colette. Habang nasa pintuan si Rose ay biglang dumating ang pusa ni Will na si Kiki, at pagkatapos ay sinabi ni Rose, na kaya iiwan muna kita ngayon, ayos lang ba? Kung nahihirapan ka, gagawin ko ang lahat para protektahan ka, ganun kita kamahal, sige, magkikita tayo ulit, Colette. Nang magpaalam na si Rose ay agad na umalis si Colette sa kanyang kama upang buksan ang pinto ng kanyang silid. Isinigaw ni Colette ang pangalan ni Rose habang napapaiyak ito, ngunit biglang tumambad sa kanyang mukha si Kiki, at ang may hawak sa kanya ay si Rose. Napaupo naman si Colette sa sahig dahil sa sobrang gulat, habang napangiti naman si Rose. Labis na natuwa si Rose habang sinasabi nito, na sa wakas ay nagpakita din siya, sa tingin mo, kakayanin ko bang maging isang aktres? Sinabi ni Colette na Rose, bakit kasama mo si Kiki?
habang sinaad nito, na sa tingin ko na ang napaka-cute na to ay tumakas sa ika-4 na palapag, na may nakapalibot pang cute na ribbon sa leeg nito bilang dagdag. Nang tignan ni Colette si Kiki ay may nakita itong sulat na may mahika na nakaipit sa ribbon. Sinabi ni Rose, na maglagay ka ng sapat na mahika sa kasulatan na yan, at ang mensahe ay lalabas. Nang buksan na ni Colette ang liham ay sinambit nito, na mukhang si Lihana ang gumawa nito, pero sa palagay ko na ang may-ari ng napaka-cute na si Kiki ang naglagay ng mensahe dito. Ang nakasulat sa liham na ang salarin sa mga puppet ay kinokontrol si Emma, at pagkatapos ay hindi na sinabi kung ano pa ang nakasulat. Nabahala naman si Rose nang makita niyang umiyak si Colette, habang sinasabi ni Colette ang pangalan ni Will. Nang mahimasmasa na si Colette ay sinabi nito sa kanyang isipan, na maaaring hindi mage si Will, pero ang kanyang mga salita ay parang mga spell na nagbibigay tapang sa akin upang patuloy na lumaban. Napangiti si Rose nang makita niyang nahimasmasan si Colette, habang sinabi nito, na bumalik ka na din sa pagiging normal. Ano ang sinulat niya na naging dahilan ng iyong pagngiti? Sinaad ni Colette na hindi ko sasabihin. Sina Will at Lihana ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya ngayon, kaya mag-uumpisa na din ako upang makahabol sa kanila. At saka, maraming salamat sa iyo Rose. Mahal na mahal din kita. Pagkatapos nilang magyakapan ay biniro ni Rose si Colette na sino ang mas mahal mo, ako ba o si Will. Sinabi ni Colette na hindi ko papatulan ang kalokohang tanong na yan ng isang sagot. Agad namang ginamit ni Colette ang kanyang mahika upang kunin at suotin ang kanyang uniforme at sinambit, na ngayon, mag-umpisa na tayo Rose. Sabay na umalis ang dalawa kasama si Kiki, at inilipat ang scene kung nasaan si Wignall. Ito ay nasa palapag ng mga kauri niyang elf, at siya ay nagte-training ng mag-isa. May bigla namang kumausap sa kanya at sinabi, na muli na namang nawawala ang konsentrasyon mo, Wignall. Ang nagsalita pala ay si Lefia at sinambit pa nito, na baka napagod ka nang marinig ito, pero pahintulutan mong sariwain ko ang iyong alaala. Sa pagsali mo sa elf faction, inaasahan kang pag-aralan ang ilusyon ng isa sa ating mga tahanan, ang Alheim, the Forest of Hilang. Dumating din si Philvis at sinabi, na ang Hilang Magic ay ang ating specialty. Sinambit ni Lefia, na ang mga light mage ay kayang mag-cast ng isang uri nito, pero karamihan sa mga Lizans ay agresibo kaya't hindi nila ito kayang gamitin ng maayos. Ang illusion magic ay mahalaga para sa sinumang nagnanais protektahan ang kanilang mga kaalyado kapag sila'y nasaktan. Sinabi ni Wignall, na oo, Master Lefia at Master Philvis. Nag-focus muli si Wignall habang sinasabi nito sa kanyang sarili, na ang pag-espiya sa sarili kong uri at magduda sa kanila ay labis na nakakainis. Paano ako magko-concentrate sa ilalim ng ganitong pressure? At yung liham mula kay Will ay nagpapataas lang ng stress ko, isang shadow mage na gumagamit ng kasuklam-suklam na puppet magic, kaya hindi lang ako dapat mag-alala tungkol sa isang traitor, kundi kailangan ko ring alamin kung may mga elf na minamanipula. Sa anumang kaso, kailangan kong kumilos ng maingat hanggang magkaroon ako ng pruweba, alinman sa isang paraan o sa kabila. Sinabi ni Philvis, na napakatalino, pero napakasama, tila ang 6 na taon sa akademya ay walang halaga at parang alikabok lang. Sinambit ni Lefia, na ang kawalan ng kakayahan ay likas sa dugo ng mga Lizans, hindi sila pwedeng maging mas magkaibang tao mula sa aming mga elf. Ang mga mangmang na mage ng akademya ang nagpakalat ng lason sa iyo, Wignall, at hinatulan ka sa kapalaran ng isang nabigong tao, nakakalungkot. Sinabi ni Wignall, na bawiin mo ang sinabi mo. Mabigo man o hindi, palagi kong pahahalagahan ang mga tao na nakasama ko sa academy. Para sa mga elf, ang panahon ko doon ay parang isang saglit na sandali, pero para sa akin, ito ay isang panahon ng kaligayahan na kasing halaga ng 1,000 taon ng buhay. Ang mga elf ay nangangako batay sa kanilang hindi matitinag na kabutihang asal, bakit kaya napakahirap kilalanin ang kabutihang iyon sa iba? Hindi lang tayo ang may dignidad. May mga tao ring hindi tumitigil sa pagpupersige. Kahit magkamali, hindi nila kinatatakutan ang pagkatalo. Hindi nila tinatanggal ang kanilang mga pangarap. Sila'y kasing karapat-dapat ng respeto tulad ng sinumang elf. At pipiliin kong mamatay kaysa hayaan kitang magsalita ng masama tungkol sa kanila. Bigla namang pumalakpak si Lefia pagkatapos magsalita ni Wignall at sinabi, na magaling. Hindi inasahan ni Wignall ang sinabi sa kanya ni Lefia habang sinambit pa nito, na nagawa mong matutunan ang isang mahirap na aral sa panahon mo sa academy, Wignall.
Sinabi ni Philvis na ang aral na iyon ay huwag maliitin ang iba, isang kinakailangan para sa sinumang elf na hindi matiis na nais makaalis sa kanilang sariling kahon. Sinambit ni Wignall na kung ganon ay sinusubukan nyo lang ako. Sinaad ni Lefia na oo, nais naming matutunan kung anong klaseng kaalyado ka, pumasok ka ng buo at matagumpay, kaya mong isantebi ang kaiabangan at magpatuloy ng matatag, pati na rin ang tumayo laban sa iyong mga nakatataas. Isang karangalan na makasama ang isang elf na may ganitong kahusay na karakter. Sinabi ni Philvis na kung maaalala ko lang, ang pakiramdam ng kapatiran ng mga elf at ang laganap na elitismo ay nakakapagod para sa mga introvert tulad namin. Sinaad ni Lefia na gaano kaya kaganda kung maiiwasan natin ang kaiabangan at makipagkaibigan sa lahat. Makakabuti kay Great Mage Elnor kung ipapakita niya ang tunay niyang pagkatao sa labas. Pumunta ka at turuan mo siya ng leksyon, Wignall, ipakita mo sa kanya kung gaano kasindek ang mga tahimik kapag tinulak mo sila ng sobra. Sinabi ni Wignall na ano, hindi ko yata maintindihan ang ibig mong sabihin, iniisip mo ba na kaya kung turuan siya ng leksyon? Bigla namang nagpakita si Elnor at sinaad na nag-iisip ka ba ng paraan para makagawa ng progreso at disiplinahin ang kahihiyan. Sinambit ni Lefia na oo syempre, Great Mage Elnor, habang sinabi pa ng Magi Evander na mukhang komportable ka, Wignall, nasisiyahan ka ba sa iyong pahinga? Sinabi ni Lefia na nakakalungkot talaga, sinubukan naming pigilan siya, habang sinambit ni Philvis na kami na lang ang mag-aasikaso sa kung anong matitira kapag tapos na siya sayo. Napaisip naman si Wignall at sinabi sa kanyang sarili na isa lang ang masisiguro ko. Ang dalawang ito ay hindi traidor o kaya naman ay papat. Inilipat naman ang scene sa ikalimang palapag kung nasaan ang Fire Faction. Si Sion ay nagbibigkas ng incantation spell habang kaharap niya ang Fire Emperor na si Cariot. Pagkatapos ng isinasagawang spell ni Sion, ay inilunsad niya ito patungo sa Magi Evander at tinawag niya itong iFlamberdelune. Ang spell ni Sion ay isang malaking fire blast habang may bigla namang lumabas na napakalaking spirit beast sa harapan nito at kinain ang kanyang fire spell. Pagkatapos maglaho ng atake ni Sion ay sinabi ni Cariot na hindi mo pa din ba nakukuha Sion. Dapat mong layuning makamit ang tagumpay ng hindi kumikilos ng isang hakbang, iyan ang pangunahing prinsipyo ng pagiging mage. Ang magmadali at magtakbuhan tulad ni Zeo ay walang kahulugan, nakakahiya, ang tunay na mage ay hindi matitinag, kasing matatag ng bato kahit na nariyan ang isang swordsman tulad ni Will Surfort. Iyon ay kung maghahanda sila ng isang hindi matitinag na depensa, isang itim na apoy na leon. Ang lihim ng Insidia Barem na ipinasa-pasa ng mga henerasyon ng mga Ascendant. Tinatawag nito ang pinakamalakas na Magic Guardian, isang tagapagtanggol na magpoprotekta sa kanyang summoner mula sa lahat ng uri ng atake. Ang gusto kong gawin mo ay tawagin ang sarili mong itim na apoy na leon para protektahan ang sarili mo, at huwag mag-alala, hindi naman kailangang kasing laki o kasing lakas ng sa akin. Kung hindi mo magagawa iyon, ang aking mga apoy ay susunog sa iyo magpakailanman, naintindihan mo ba? Pagkatapos magsalita ng Fire Emperor ay nagpakawala ng Fire Blast ang Lion Guardian na sinabayan ni Sion. Hindi natapatan ni Sion ang atake ng leon at ito ay bumagsak sa sahig. Sinambit ni Cariot na ikaw ay pinili ko ng aking mga kamay, tiyak na kaya mong magsama ng kahit isang maliit na leon, hindi ba? Sinabi ni Sion sa kanyang sarili na ang mangmang na iyon. Kailangan pa niyang magpadala ng mahalagang mensahe bago pa ako bigyan ni Cariot ng isang kabaliwang hamon. Paano ba ako magiging maingat sa puppet magic at sa amoy ng Beldors habang nangyayari ito? Hindi man lang sinabi ng mangmang kung ligtas sila ni Lihana. At paano naman sina Colette at ang iba pa? Sinambit ni Cariot na nababahala ka ba sa mga kaklase mo, Sion? O baka naman ang traidor? O kaya ang puppet magic? Marami talagang dahilan para mag-alala, lalo na kung nagiging espiya ka. Nagulat si Sion at sinabi na bakit? Paano mo nalaman yan? Sinambit ni Sion sa kanyang isipan na naihatid ba ng mediator sa pamamagitan ng telepathy ang impormasyon na nakalap ni Lihana at Will sa kanya. Higit pa rito, ang utos na magsiyasat ay ibinigay ng lihim. Kahit ang mga Magi Evander ay hindi dapat malaman ito. Kaya't bakit niya nalaman? Hindi kaya siya ang traidor? Sinaad ni Cariot na bakit ko nga ba alam? Mukhang kailangan mong maging mas malakas kung gusto mong malaman, Sion.
Pero hindi ko makita kung paano ako pipilitin magsalita ng isang tao na halos hindi kayang harapin ang ganitong simpleng pagsubok. Buong tapang namang sinabi ni Sion na tinatanggap ko ang hamon mo. Inilipat naman ang scene sa ika-4 na palapag kung nasaan ang Thunder Faction. Ipinakita na ang lahat ng miyembro ng kanilang grupo ay nagsama-sama habang sa kanilang harapan ay may isang malaking Dragon Guardian ang lumalabas sa Magic Circle. Labis namang nagulat sina Lihana at Will Surfort sa kanilang nakita at napasabi na bakit may ganyan sa loob ng tore. Dito na natatapos ang Chapter 46 ng Wistoria 1 and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!